Welcome to the science class. Kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At yung title ng Reddit post ay "May confession ako, umutot ako pero napunta ang sisi sa boss ko." My team and I went out kanina for lunch kasama ang head ng department namin. While taking the elevator down, napautot ako bigla. Akala ko soft and subtle lang siya pero ang baho pala. Within seconds, nag-react lahat ng nasa elevator including myself. Someone opened the door sa current floor and everyone got out. We had to take another elevator going down. Noong nasa resto na kami, the boss decided na siya mag-order for us and left the team sa table. Everyone started to discuss the utot incident once again. I made a small comment na nakita ko si boss na paulit-ulit bumabalik sa CR kaninang umaga pero as a joke. Ang hindi ko alam was that several other guys saw that as well and quickly jumped into conclusion na siya yung culprit. Hindi ko na nasabi na na-admit siya for UTI last week. Even worse is kumalat kahit sa kabilang department ang incident. Update, I told my boss about the chismis. Inamin ko na rin na ako ang nag-mention na palagi siyang pumupunta sa CR earlier. But I emphasized na it was just a joke. Tinawanan niya lang surprisingly, it's better daw than a fake kabit chismis kasi there was one incident na umabot sa asawa niya. Pinakalat daw ng kalaban niya sa corporate ladder. He then told me na he suspects it was person X since dugyot daw ang workspace noong hindi pa sila work from home. Sabi ko na lang it makes sense. Anyhow, halos napaghinalaan na lahat na kasama kanina pero never dumaan sa akin ng suspicion. So, grabe yung krimen na ginawa dito ng poster natin at unfortunately, successful siya sa krimen na nagawa niya. Pero ayun, all jokes aside, yun, super cool yung boss nila about this incident and ayun, hindi naman nagalit, hindi naman butthurt at ayun, very very chill lang yung ano niya. Very chill yung reaction niya. And ayun, bali napapaisip lang ako minsan parang yung mga small moments natin minsan sa buhay katulad ng mga sabihin nating mga dumb shits na ginawa natin or mga dumb stuff na ginawa natin sa buhay natin is actually ayun yung mga memorable natin na mga memories o sabihin nating memories na tinetreasure natin dahil natatawa tayo dun sa mga memories na yun. Ako din, back then dati nung pandemic is, di ba bawal nun yung face-to-face classes at ayun, online classes lang lahat and Microsoft Teams lang yung gamit or Zoom or Google Meet. Pero nung time namin, Teams yung ginagamit namin eh. And then, yung course ko kasi dati nung college is computer science yung tinake ko. And then, nung first year of college ko, yun din yung start ng pandemic. 2020 yun alam ko. 2020 ako nag-first year college and then 2020 ata or 2021. Basta pandemic nun and then bawal lumabas unless may quarantine pass. And then, ang nangyari nung time na yun is meron kaming NSTP na subject. Yun yung National Service Training Program ata. Pero parang ano siya eh, wait lang, nakalimutan ko yung meaning ng NSTP. Search ko dito. So, ayun nga, National Service Training Program. So, parang, ano siya eh, sabihin na natin, parang ROTC siya. Kung compare natin. So, yung ano namin, yung nangyari kasi noon is hinalo kami sa isang meeting room na lang. So,
Bali kaming mga computer science students, isinabay na lang kami dun sa klase ng mga criminology ng mga students. Wherein hindi dapat kami isabay dun dahil meron talaga dapat kaming professor namin or meron talaga dapat magtuturo sa amin pero absent tong araw na yon. And then ang ginawa na lang is sinabay na lang kami or nilipat kami dun sa meeting room ng mga criminology students. So ang nangyari kasi nun, nag-expert kasi ako dun sa Teams. And then medyo nangangapa pa ako nun kasi hindi ako masyadong gumagamit ng Teams nun. And then yung professor o bali yung nagtuturo kasi is siya, sundalo talaga siya. Kasi nakabihis talaga ng pang Philippine Army yung namin, yung instructor namin. Ang ginawa ko, minute ko yung instructor. Kinlik ko kasi yung 3 dot dun sa pangalan ng instructor. Then minute participant ko siya kasi nagsisira sira kasi yung ko nung yung headset ko nung time na yon. Pero hindi ko alam ba't na punta ako dun sa mute participant. Pero na-mute participant ko yung instructor. Kala ko sa akin lang siya mangyayari. So, ang nangyari is na-mute siya dun sa buong klase na mute. So, medyo matagal nagsasalita yung instructor. Sabihin natin siguro mga good 2 to 3 minutes. Meron, nahihiya din kasi yung mga students. Kala nila naglalag lang. Walang nagme-mention na, pero nakikita talaga na nagsasalita yung instructor kasi gumagalaw yung bibig niya. Pero parang walang nagme-mention or walang nagsabing. Nakamute siya until 2 to 3 minutes after. So, ayun nga, merong nag-mention na, "Sir, nakamute ka po ata." Tapos, ayun, chinek niya nga na nakamute nga siya. And then, nagulat yung instructor tapos galit na galit siya. Sinabi niya na hindi nangyari to nung puro criminology students lang yun dito sa meeting room. So nangyari lang talaga to nung sumali kayo dito mga computer science students dito sa meeting room ko. So parang yung ini-insinuate niya doon or sinasabi niya na walang disiplina kaming mga computer science students. But which is kasalanan ko naman talaga kasi minute ko siya and then hindi ko pa minention na na-mute ko siya. So ayun, pinapaamin nila kung sino yung nag-mute. And then nagtitreat pa sila na pag nahuli kung sino yung nag-mute is yari talaga at merong punishment. Pero yun talaga hindi talaga ako umami nun. And then nananakot sila na meron to silang way para ma-identify kung sino yung nag-mute. Pero sa Teams naman wala namang way para malaman ko sino yung nag-mute sa'yo. Nung time na yun, ewan ko lang kung ngayon meron na. Pero nung time na yun wala. Kaya lang ako chill lang ako noon nung nagsasabi sila na yari yung nag-mute pag nalaman kung sino. So, ayun, gusto ko lang i-share yun dahil ayun nga, pag naaalala ko yun, natatawa ako. Parang ayun din yung isa sa mga memorable na mga moments in life ko or mga marirealize mo na parang ang saya mo sa moment na yun or ang saya mo or tuwang-tuwa ka sa moment na yon pag naiisip mo o naaalala mo. So, minsan yung mga small things or mga dumb shits na ginagawa natin sa buhay is minsan na yun pa yun nagiging pinaka-memorable at fun na mga experience pag naglo-look back na tayo sa mga bagay na yun. So, ayun lang yung gusto kong i-share at kung meron pala kayong mga stories, mga kwento, gusto nyo lang ng advice or perspektibo o opinion ng ibang tao tungkol sa sitwasyon nyo, kwento nyo, mag-send na kayo ng email sa akin at pinoyheisenberg@gmail.com. Anonymous naman lahat, so pwede lang kayo mag-send dyan. And ayun lang para sa video na to at
Maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.